Hello everyone, hello Scorpio. Itong general reading ay para sa April 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam niyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa huluhan. Thank you sa pag-subscribe. Scorpio, you have the Hermit in reverse in your past. Nitong mga nakaraan, parang lumabas ka na sa iyong shell pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-iisa o pagmumuni-muni. Kita dito yung kagustuhan mong makipag-connect ulit sa mundo at wala nang masyadong mag-isolate dahil pakiramdam mo ay nahanap mo na ang mga sagot na kailangan mo sa loob. Minsan kasi Scorpio, naging masyado kang introspective na parang nawala ka na sa realidad o naging antisocial ka na. Minsan tinitignan mo lang yung sarili mo lagi at doon ka lang nakafocus. Pero pinili mong ibahagi ang iyong kaalaman sa iba at aminin na kailangan mo rin ng companionship para maging balanse ang buhay mo. Dahil sa desisyon mong ito, naging mas accessible ka na sa mga taong nagmamahal sa iyo. Natutunan mo na ang sobrang paghahanap ng perfection sa loob ay hindi dapat maging hadlang para ma-enjoy mo ang mga simpleng saya ng pakikipagkapwa-tao. You have Eight of Swords in your present card. Ngayon naman, Scorpio, parang feeling mo ay nakatrap ka o wala kang magawa sa kasalukuyan na sitwasyon mo. Pero sa totoo lang, ang mga harang na nakikita mo ay gawa lang ng isip mo. Tanggalin mo lang ang peering sa mga mata mo at makikita mong malaya ka naman talagang umalis. Ang hirap gumalaw kapag puro takot at limited options ang iniisip mo. Imbis na hanapin mo yung exit, parang mas pinipili mong manatili sa panghihinayang o kaba kahit na hindi ka naman talaga nakatali sa sitwasyong yan. Scorpio, baka masyado mong nililimita ang sarili mo dahil sa mga negative beliefs mo. Kailangan mong maging matapang na harapin ang realidad at aminin na ikaw lang ang may power na mag-set free sa sarili mo mula sa gulo ng isip mo. You have the Ten of Pentacles in your potential card. Scorpio, may malaking chance na magkaroon ng malaking tagumpay pagdating sa finances, legacy, or family stability. Ito yung time na makakaramdam ka ng sapat na abundance at security na magbibigay sa iyo ng peace of mind para sa future. Magkakaroon ka ng opportunity na maayos ang lahat ng material concerns mo at makapag-build ng solid na foundation para sa mga mahal mo sa buhay. Nagiging rewarded ang lahat ng hard work mo nitong mga nakaraang taon, kaya asahan mong magiging full cup ang pakiramdam mo pagdating sa resources. Kaya naman Scorpio, asahan mong may mga blessings na pang matagalan na darating sa iyo sa buwan na to. Ito yung potential na mangyayari kung itutuloy mo ang pagiging grounded at pagpapahalaga sa iyong mga roots at long-term goals. You have the Two of Swords here as your advice card. Sinasabi dito na magiging magkakaroon ka ng isang sitwasyon kung saan mahihirapan kang mamili ng isang bagay or dalawang bagay na importante para sa iyo. At makikita mo dito na magkakaroon ka ng chance ng pagkakataon na mapag-isip-isip dahil ito yung time na kailangan mong matuto sa sarili mo kung paano mo i-handle ang isang sitwasyon na hirap kang pumili. Pero itong pagpipili na to, ito din naman yung magbibigay sa iyo ng bagong kaalaman. You have the Ace of Pentacles as your potential outcome. Kung magiging matapang ka sa iyong mga desisyon, Scorpio, asahan mong may isang napakagandang bagong simula na darating pagdating sa material world. Pwedeng magkaroon ng
bagong job offer, business opportunity, or pera na magsisilbing panimula para sa mas malaking success. Baka magkaroon ka ng sapat na resources para simulan ng isang project na matagal mo nang pinapangarap. May tendency rin na maging mas lucky ka sa mga investments or kahit sa physical health mo dahil sa positive energy na dala ng card na ito. Ingatan mo lang, Scorpio, na huwag mong sayangin ang opportunity na to sa pamamagitan ng pag-aalinlangan. Siguraduhin mong nakahanda ka ng hawakan ang blessing na ito ng may pasasalamat para lalo pa itong lumago at magbigay ng stability sa buhay mo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, like, and huwag kalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang po ito to support this channel. Scorpio, pagdating sa advice, your first advice card is God is your source. Tandaan mo na ang lahat ng kailangan mo ay manggagaling sa infinite source, Scorpio. Galing to lahat sa Diyos. Kaya huwag kang matakot sa limitation. Ang iyong faith ang magbubukas ng pinto para sa abundance. Kaya magtiwala ka na lagi kang mapoprovide ng universe. Scorpio, bitawan mo na yung feeling na ikaw lang ang kailangan sumalon ng lahat. Kapag nagtiwala ka sa mas mataas na kapangyarihan, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam at mas madali mong makikita ang mga milagrong nangyayari sa bawat aspeto ng iyong buhay. Your next advice card is pay yourself first. Scorpio, gawin mong priority ang sarili mong financial security sa pamamagitan ng pag-iipon bago ka gumastos. Ang simpleng act na ito ng self-care ay magbibigay sa iyo ng sapat na resources para sa future at mababawasan ang anxiety mo pagdating sa pera. Huwag mong laging uunahin ang gastos para sa iba, Scorpio. Sa pamamagitan ng paglalaan ng pera para sa iyong sarili, tinuturuan mo ang universe na ikaw ay handang humawak ng mas malaking abundance at marunong kang magpahalaga sa iyong sariling pinaghirapan. Your next advice card is clarity. Scorpio, magtiwala ka sa iyong deepest instincts, lalo na kapag parang malabo ang mga nangyayari sa paligid mo. Hayaan mong ang iyong holy intuition, yung intuition mo ang maging guide mo para mahanap ang tamang path sa gitna ng kalituhan. Huwag kang magpadala sa ingay ng iba, Scorpio. Ang iyong katahimikan sa loob ang magbibigay sa iyo ng sapat na liwanag para makita mo ang katotohanan na pilit na itinatago ng iyong paningin. Kaya mag-focus ka sa inner wisdom. Your next advice card is being enough. Scorpio, isipin mo na sapat ka at wala ka nang kailangang baguhin para maging deserving sa pagmamahal. Ikaw ay love itself, kaya mag-relax ka lang sa katotohanan ito at huwag nang mag-focus sa pagiging perfect para sa ibang tao. Scorpio, ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa iyong mga achievements or material na bagay. Ikaw ay sapat na dahil ikaw ay ikaw. Kaya bitawan mo na ang self-doubt at payagan mong mahalin ka ng universe ng walang anumang kondisyon. Your next advice card is dog, friend. Scorpio, subukan mong magmahal ng walang kondisyon ngayon at maging isang tapat na protector sa mga kaibigan mo. Ang iyong enthusiasm at pagiging happy ay magsisilbing inspirasyon sa iba at magbibigay sa iyo ng sapat na protection sa dulo. Ang pagiging tapat ay isa sa iyong pinakamagandang katangian. Gamitin mo itong lakas na ito para mag-build ng deeper connections na magsisilbing support system mo kapag dumarating ang mga pagkakataong kailangan mo ng masasandalan. Fox and clever. Maging mabilis at matalino ka sa paghahanap ng solusyon sa mga problema mo. Scorpio, makinig ka sa iyong instincts at huwag kalimutang maging open sa romance o mga bagong resources na nasa paligid mo na. Kailangan mo lang silang mapansin.
Scorpio, gamitan mo ng iyong sharp wit para makita ang mga shortcuts na patungo sa iyong tagumpay. Yung talino mo, magagamit mo to eh. Huwag kang matakot na maging madiskarte dahil sa buwan na ito. Ang iyong pagiging wais, ang iyong pagiging matalino, um, ito yung magliligtas sa'yo sa mga aberya na pwedeng mangyari sa iyong karera or sa personal life. So, subukan mo to, gawin mo to, gamitin mo yung talino mo, yung utak mo, dahil madayo ang mararating mo. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon.